Sabi nga nila, kung para sa'yo talaga ang isang pagmamahal, kahit dumating man ang maraming bagyo, sa huli kayo pa rin at walang pwedeng pumigil sa tadhanang para sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Matapos ang hapunan, naligo na ako kaagad. Medyo matagal akong naligo, kaya eto. Nung matapos ako, halos 1 oras pala ako sa banyo. Pagpasok ko sa silid namin ni Eddie, tulog na siya. Nilapitan ko pa nga kaya lang, tulog na talaga. At tila ba, mahimbing na ang tulog niya. At ito, di ko alam kung bakit naupo ako sa sahig tapos pinagmasdan kong mabuti ang mukha ni Eddie. Ewan ko ba kung bakit ko ginagawa to. Basta masaya lang akong nakikita siyang mahimbing na natutulog. Halos ilang minuto ko din siyang pinagmamasdan. At ewan ko ba kung bakit parang gusto kong halikan ng pisngi niya. Medyo kinakabahan nga ako. Baka kasi magising si Eddie. Kaya ito, dahan-dahan kong inilapit ang labi ko sa pisngi niya. Grabe na yung kaba ko. As in, nakakatakot pero itinuloy ko hanggang sa dumampi na ang labi ko sa pisngi ni Eddie. Tapos ito, nagmadali na akong nahiga kaagad sa kama ko. At habang nakahiga, grabe yung kaba ko. As in parang sasabog yung puso ko. Kaya ito, ipinikit ko na lang yung mga mata ko. At habang nakapikit ako, iniisip ko kung bakit ko ba ginawa ang bagay na yun. Isang nakaw na halik sa isang taong hindi ko alam kung bakit napapasaya ako. Isang halik na sana hindi niya malaman na ginawa ko. At sa paglipas ng mga oras, nakatulog na din ako kaagad. Isang mahimbing at mahabang tulog at eto, nang magising ako, umaga na pala. At ginigising na ako ni Eddie. Pagmulat ko ng mga mata ko, mga matatamis ng ngiti niya ang unang nakita ko. Subalit naalala ko kagad ang ginawa ko kagabi. Baka kasi alam ni Eddie yun. Yari talaga ako. Francis, buti nagising ka na. Ang hirap mong gisingin. Para kang mantika akong matulog. Tsaka Francis, okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo. Oo Eddie, okay lang ako pero anong oras na ba? 6 a.m. na Francis. Tara na kumain. Tapos maligo ka na at baka malate ka. Ako kasi nakaligo na ako. At nagluto na din ako ng baon natin. Baon natin, Eddie. Salamat. Ang bait mo naman. At saka kagabi pala maaga kang natulog. Pagpasok ko, tulog ka na. Oo Francis. Nakatulog ako kaagad. Napakatagal mo kasing maligo. Pero kagabi, lumapit ka ba sa akin? Ha? Anong ibig mong sabihin, Eddie? Paanong lumapit? Wala lang, Francis.
Para kasing may humalik sa pisngi ko kagabi. Pero di ako sigurado. Hinalikan mo ba ako sa pisngi ko kagabi? Hala, bakit ko gagawin yun, Eddie? Baka si Aling Yoling humalik sa'yo. Gagi, bakit mo gagawin ni Aling Yoli yun sa akin, Francis? Ikaw ba? Baka hinalikan mo ako kagabi. Masama yun. Nakakaw kasi yun. Pwede kita ipakulong. Eddie, alam mo, imahinasyon mo lang yun. At kung gagawin ko man yun, siyempre yung kita mo at gising ka. Pero di ko gagawin yun. Ano ka? Sinuswerte? Okay. Di wag. Pero Francis, tara na, kumangon ka na. At kumain na tayo. At maligo ka na. Para sabay na tayong papasok. Oo na. Wika ako. Kaya ito, nagtungo na kami kaagad sa kusina at kumain na kami ng umagahan. At aba, may kape na bagong timpla. Napaka-sweet naman ni Eddie. Inaasikaso niya kasi ako. Pakiramdam ko tuloy kasama ko si Mama. Francis, mamaya ha, sabay tayong mag-lunch. Tatawagan na lang kita. Tapos, sabay din tayong uuwi. Eddie, di mo naman kailangan gawin yun at saka mamayang lunch. Hindi ako sigurado. Basta Francis, tatawagan kita kapag lunch na. Okay, sige. Wika ako. Pero, nag-aalala ako. Paano kung isama ko ng mga magiging classmate ko? Ay nako, siguro naman ganun din si Eddie. Sasama din siya ng mga classmate niya. Bahala na nga mamaya ang lunch kung paanong mangyayari. Kaya naman ito, matapos makakain, naligo lang ako ng mabilis. At ito, nagbihis na ako kaagad. At sabay na kaming lumabas ng dormitoryo. Naglalakad nga lang kami kasi malapit lang naman yung university na papasukan namin. At ang sabi sa akin ni Mama, mahal daw dito kaya gagalingan ko daw. Francis, mamaya ha, tatawagan kita. Oo na, Eddie. Pero ano bang lunch natin? Basta Francis, nagluto ako. Nasa bag ko at siguradong magugustuhan mo yung lunch natin. Sige. Tara na. Bilisan na natin, Eddie. Gusto ko nang maranasan ng buhay sa kolehiyo. Oo nga din, Francis. Siguradong masaya dito. At mas masaya palalo ako nung makilala kita. Eddie, ako din. Ang tanging sagot ko. At ito, nakarating na kami. At aba, napakadaming estudyante. Napakagulo at nagtutulakan pa. At aba, si Eddie, nakikipagtulakan pa. Akala mo di makakapasok. Natatawa tuloy ako. Kasi yung guard, nagagalit na. Bakit ba daw kasi nagtutulakan? Karamihan sa nagtutulakan mga bata. Siguro yung mga bagong estudyante. Ay nako, parang mga bata. Buti na lang at behave ako. Kaya ito, nung makapasok na ako, naramdaman ko na kaagad na parang maraming mga magagandang bagay yung mangyayari sa akin sa university na to. Sobrang saya kasi nung pakiramdam ko. Kaya lang si Eddie, hinawakan bigla yung kamay ko. Deto, hinila na ako. Francis, tara na. Ihatid na muna kita at baka mawala ka.
Eddie, teka lang. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka baka malate ka sa klase mo. Sige Francis. Pero mamaya ha, sa lunch. Huwag mong kakalimutan. Yep. Promise, Eddie. Okay, sige. Mamimiss kita, Francis. Gagi ka, Eddie. Baka may makarinig sa'yo. Baka kung anong isipin. Francis, huwag mo silang isipin. Sige na, ingat ka. Wika ni Eddie na umalis na din kaagad. Ako naman eto, naiwan sa kawalan. Sa totoo lang, di ko alam kung saan ako pupunta. Napakalawak dito eh. Pero si Eddie, parang sigurado na siya sa patutunguhan niya. At habang pinagmamasdan ko siya papalayo, napapangiti na lang ako. Kapag naaalala ko yung mga kakulitan niya. At saka, napakabait ni Eddie. Sana, hindi siya magbago.